Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading your energy at this time. Ace of Cups. May ma-receive kang blessings or new love na nag-uumapaw, no? Nag-uumapaw na blessing or love yan. Maybe it's a blessing na mag-umpisa na magkaroon ng growth, no? So, masisimulan mo relationship or love life or blessing man yan, nag-uumapaw siya. At kunwari, business, mag-grow yan, mabilis mag-grow na business. Kung relationship, mabilis mag-grow yan, no? Ayan, no? And then, may wish kang mag-grant, may matutupad kang wishes. Yan, o may natupad kang wishes. O gustong-gusto mong buhay, o gustong-gusto mo natupad, no? Ano pa? About sa'yo. Nine of Swords in reverse and the Tower in reverse. Hindi ka na nadidestroy ngayon. Maybe lately or in the past, dinidestroy ka, may nadidestroy sa kabuhayan mo, sa opera mo, sa relationship mo, sa kung anumang area ng buhay mo, sa health mo. Hindi ka na nadidestroy ngayon or hindi ka na dinidestroy or parang may mga destructive energies o may gumagawa ng scheme and deceit or distraction sa buhay mo ba? O sa health mo, o sa katawan mo, o sa isip mo man. O, nakarecover ka na sa yung pag-overthink o yung parang inatake nila yung isipan mo, yung parang ka-experience ka ng anxiety, na stress, or maybe na naturate yung utak mo or na natuliro ka, ganun ba? Dahil sa maybe, attack ng enemy, no? Attack ng enemy, may gumawa yan sa'yo. There's different types of enemy. May enemy na tao. May hidden enemy pa na tao. May enemy pa na hindi makikita ng mata ng tao. Ayan. So, ano pa ang about sa'yo? Two of Swords. Ikaw ba itong Two of Swords na ngayon? Hindi. Itong Magician. Yung Magician. Hindi ikaw itong Two of Swords. Ibig sabihin, clouded and black yung isipan or na-stuck itong magician na to. Ano ba itong magician na to? Gumagawa ba ng scheme sa'yo? Pwede. Balang pa eh. Yan ba ang gumagawa sa'yo ng deceit and scheme or deceit? Yung magician na yan. Yan na ngayon. Yan na. Siya ngayon ang na-stuck. Siya ang clouded yung isipan niya. Siya ang na-block yung isipan niya. Siya ngayon tong confused. Nalilito, unsure, ang ganun ba? Ano ang ini-embody mga energy? Bakit may ganyan na lumalabas na may mga magician, yung mga witch yan kadalasan pag magician, may manipulative na person or minamanipula niya yung buhay mo, love life mo, basta may ginagawa siya mga tricks, manipulation, scheme, deceit, or even witchcraft. Kasi, bakit may ganyan? Kasi nga, mayroong mga evil talaga, no? Kahit sa tao, may evil talaga. Mayroong mga evil, kasi dito sa mundo to mix na eh. Kasi hindi pa to na separate yung good from evil. Dahil mas separate pa yan yung good sa evil pag nagkaroon na ng talaga yung pagbabago sa mundong to, nabaguhin na itong mundo na to. Ayan. Ito lang, isa lang. Sama ba to? Tingnan ko. Ay, tatlo lang yan. Yeah, sama yan. Ito wala namang reversal eh. Pag ito ginagamit ko, hindi na kumukuha ng reversal pagkaganto. Puro upright yan. Masculine and feminine. Buo ka talaga. Oh. Katulad nito, masculine and feminine. Buo ka. You're strong. You're powerful. And clear and sharp yung mind mo.
And you're passionate, you're positive. Open yung and powerful yung sacral chakra mo, yung heart chakra mo, and your third eye chakra. And you're grounded, rooted, kasi may trunk dito eh. And full of courage, kasi may color blue yung mata ng dragon dito. And buo ka, kasi feminine, masculine, katulad din ito, buo, no? Ayan, powerful yung personality mo, brave, sabi ko nata, fiery. Ano next na mangyayari sa buhay mo niyan? Upright ba itong the crown? Ay, the strength pala yan. In reverse. The strength in reverse. Ano itong the strength in reverse na yan? Mawala ng strength. Si Queen of Pentacles. Lumabas yung Queen of Pentacles siya. Hindi. Na maging stable ka, na mawala ng strength yung yung enemy mo. Baka enemy yan. Yeah, it's your enemy, na parang confident pa naman. Enemy mo yan. Kaya magiging ganito ka na. Ikaw to, no, yung magiging Queen of Pentacles, no. Ikaw yan. Ikaw to, yung magiging Queen of Pentacles na stable, comfortable yung buhay mo, wealthy, mawala na ng strength, mawala ng inner strength, mawala ng lakas, mawala ng tapang and courage, pati itong King of Wands na to. This is your enemy. Si King of Wands. Ano to si King of Wands? Someone na parang proud. Someone na powerful. Someone strong ito, hunter. Dalasan ng mga ganito, mahilig man challenge to eh. Masyadong proud sa sarili, masyadong believe sa sarili to yung mga ganito, no? Sobrang believe nila sa sarili nila eh, nagcha-challenge, nagmumukhang foolish na. At yun ay kapapahamak ng kanilang soul, no? Masyadong passionate, no? Parang palaging may ano siya, may move, no? Parang palagi may plano. Siguro may plano against you. Ganon. Palagi may plano against you. Ganon ba siya? Hindi. Palagi may ginagawa siyang action against you na, alam niyo yun, na spiritual. So, see? Palagi siya may ginagawa. Parang napaka-passionate niya. So, driven niya. Goal-driven. No, na manipulate niya yung buhay mo. Gawin ka ng spiritual. Siyempre, gusto niyang manipulahin yung buhay mo, gusto niyang kontrolin ka, gusto niyang halitan ka, i-destroy. Ganun ang mga intention ng mga ganyan eh, kadalasan eh. Anong reason ni King of Wands na to? I think King of Wands yung ganyang energy. Yeah. Anong intention niya sa'yo? Bakit kanya ginagawa ng spiritual? To destroy you? Upright ba to? Palang pa yan eh. Yeah, to destroy you. Yun, and positive siya na ma-destroy ka niya. Kasi napaka-goal driven yan, no? Kung ikaw yung klase ng tao na gusto mo ng peace, harmony, to live a good life, a beautiful life, ito talagang ang goal nito sa buhay ay mang-destroy, to cause destruction and harm sa ibang tao. Anong reason bakit gusto ka niya i-destroy? Nainggit siya sa'yo? Baka nainggit. Hindi. Ano, gusto niyo ng justice? Gusto niyo ng justice ni King of Wands. Bakit gusto niyo ng justice? Dahil insecure siya sa'yo? Baka dahil sa insecurity? Hindi. Hindi dahil sa gusto niya ng justice. Bakit nagalit siya sa'yo? Kung kaya gusto niya ng hindi naman. Ano yun? Parang naagrabyado siya? Naagrabyado siya. Bakit siya naagrabyado? Si King of Wands? Kasi hindi kanya maisahan? Hindi.
Dahil hindi kanya mautakan. Bakit? Kasi hindi kanya mautakan. Agrabyado siya kasi itong mga ganito masyadong confident sa sarili nila na para bang masyadong proud sa sarili nila na mautakan nila yung iba. Ay, masama ang ugali nito. Evil. Evil ba to si King of Wands? Dahil hindi kanya mautakan, evil yan siya. Kasi hindi kanya mautakan, agrabyado siya, gusto niya ng hustisya. No? Ang gusto niya pala mautakan kanya. Yung mga ganyang klase ng tao, mahilig makipag-compete, man-challenge. Kaya ang nangyayari, napupunta sa impyerno, yung mga ganyan. Si King of Wands, ang gusto pala mga utak. Bakit anong tingin niya sa sarili niya? Masyado siya matalino? Yun ang tingin niya sa sarili niya, masyado siya matalino. Kita niyo, anong klase ng mga tao ganyan. Ano pa? Ito, ikaw to, na magiging napaka masagana ng kikitain mong pera, you know? At para bang napaka-abundant sa food, fruits, and money. Maging napaka secured mo na financially sa buhay, ganyan. Itong King of Wands, wala niya ng strength. There is enemy. There is evil person, King of Wands na yan. Baka sa ibang lugar ito. Malayo ba to sa'yo si King of Wands? Ba't may globe ata? 50-50? Upright ba tong Two of Cups? Hindi siya malayo. Hindi siya malayo sa inyo. It's enemy. Enemy yan siya si King of Wands. Baka na high. High ba to si King of Wands? Bakit ganyan ang kanyang mindset? Hindi naman. Mapagmataas yan pag mga ganyan. Saan mapunta yan si King of Wands? I'm so curious kung saan mapunta yan si King of Wands after life. May kalalagyan kasi yan pag mga ganyan. Sa impyerno ba? Sa impyerno siya mapupunta. O magkakaroon ng hustisya. May impyerno siya. Sa impyerno siya mapupunta. See? Gusto niya utakan ka. Hindi ka din magpa-utak. Kung matalino ka, na mautak ka. Hindi ka niya mautakan. Agrabyado siya. Gusto niya ng hustisya. Hustisyang baluktot. Yun ang hustisya niya. Ang totoong hustisya dyan, yung hatulan siya sa impyerno. Yun ang totoong hustisya dyan. Pag natulan na siya sa impyerno, yun na ang tunay na hustisya. Yung inaangad yung hustisya, kabaluktutan niya yun. Ka-foolishan niya yun. Message. Sino ba nagagay dito ngayon? Angels ba nagagay dito ngayon? Hindi. Ano ba nagagay dito ngayon? Si Jesus Christ? Hindi. Si Yahweh ba nagagay dito ngayon? Si Yahweh. Free of Pentacles, si Yahweh. Si Yahweh daw eh. Anong message ni Yahweh? Ano po message mo, Yahweh? You've got the power. Use your abilities to resolve this situation. You can do it. You've got a power. Use your abilities to resolve this situation. You can do it. Sa mga hindi nakakilala kay Yahweh, magpakilala ka po, Yahweh. Ikaw po ang God ng Israel, no? Siya ang God ng Israel. Oo daw, siya daw ang God ng Israel. Ikaw po yung God ni Noah. Siya ang God ni Noah. Ikaw po ang God ni Moses. Siya ang God ni Moses. Ikaw ang God ni Jacob. Siya ang God ni Jacob. Nasa Bible yun eh. Kasi ang iba kasi ang common sa kanila is si Jesus Christ, di ba? Yan ang
sinent niya si Jesus Christ. Nasa Bible yun. Na anak niya. After ni Moses mamatay, may pinasabi atay sa mga tao na may isusugo nga siya ng Messiah. Yun na yun si Jesus Christ. Nung namatay na si Moses, yun, pinadala na si after nun, ewan ko kung tumagal pa ba, may siya, ipapadala na Messiah. Yun na yun si Jesus Christ. Yung Messiah na pinadala niya. And then ikaw po ba, Yahweh, naghatid ng Red Sea? Red Sea. Siya naghatid ng Red Sea. Red Sea ba yun? Yung sa, yung sa Moses, kay Moses, no? Nung umalis sila sa Egypt, na sinave niya yung mga Israelites. Red Sea ata yun. Oo daw Red Sea. Kulang sa information. Pero napapanood ko yun sa sa mga pelikula tuwing Sabado de Gloria. Ano naman ang next na mangyayari sa love life mo? Hindi na magagawa ng deceit and scheming yung love life, or kung yung person may parang patakas-takas o may ginagawang tricks para maiwasan yung mag-take na action sa'yo, hindi na yun patakas-takas, hindi na yun iiwas, no? O kaya hindi na magawa ng deceit and scheme ng iba. Ganun po ba? Yes. O kung si person mo itong ginagawa ng deceit basta sa love life mo, no? O kung si person mo na ginagawa ng deceit and scheme ng iba, kung kaya hindi natutuloy na makapag-take ng risk si person, ay matutuloy na ngayon na makapag-take ng risk kasi hindi na magtatagumpay, hindi na magsasucceed yung mga ginagawa nila, scheme and deceit. Hindi na magagawa ng scheme and deceit, no? Ayan, hindi na magsasucceed yan, yung mga scheme and deceit na ginagawa sa inyo ng person mo o sa love life mo. Sino ba ang mag-pursue sa'yo na person? Itong person na mag-rest. Yan, yung person na hindi na mag-overthink. Hindi na siya matenga. Hindi na siya maging duwag kasi maging fearless na siya, di ba? Maging maging matapang, maging grounded, pati kasi color black ko, sa color na black kaya nasabi kong grounded siya, no? Ibig sabihin magandang bagay din yun, no? Na maging grounded yung isang tao para hindi siya natatangay ng hindi siya nadadala ng mga manipulation, alam mo yung mga ganun, basta maganda din yung grounded ka, so ganyan. And kung merong desisyon siya or gustong i-pursue ay hindi masway ng iba, no? Pagka ganon, maging napaka risk taker at magte-take ng a leap of faith ng person na to, the fool. Hindi na siya yung para magpadala pa sa takot niya, yung mag-overthink na magpadala sa fear, hindi na ganon yung person na to. Basta magte-take ng risk, yan ang kanyang energy. And parang excited pa and very positive sa pag-take niya ng risk. Of course, sa'yo, ano yung tungkol kay the fool na yan? Hindi na siya nasasaktan. Parang nagkaroon ng rebirth sa kanya. Ano ba yun? Hindi na siya nasasaktan. Hindi nasasaktan. Hindi na siya nasa loob ng tunnel, parang ganun ba? No. Hindi na siya nahahadlangan. Depende kasi, hindi na siya nagpapadala sa kalungkutan. No. Hindi na siya
Nagdurusa? Kasi pwedeng nagdurusa yan. Hindi na siya nagdurusa sa fear, sa yung parang phobia, or maybe trauma. Hindi, trauma. Hindi na siya nagdurusa sa trauma, nagkaroon ng trauma. Siguro tinakot ng iba yan, o may ginawang scheme and deceit yung iba, kaya nagkaroon ng trauma. Nagka-trauma siya, or may nangyari sa buhay niya na nagka-trauma siya. So, parang na-heal na to guys, nawala na yung sakit niya, na, yung parang nagka-trauma siya. Ganun ba? So, nagkasakit nga to, na nagkaroon ng trauma. Pero na-heal na yan, nawala na yung trauma niya. Clarified by 7 of Wands. Ano yung feelings niyan sa'yo ni The Fool na yan? Kilala ka ba ni The Fool na yan? Na magre-raise sa'yo? Hindi. Hindi daw. Pero yan na magre-raise sa'yo. Si The Fool. Hindi ka daw niya kilala eh. Pero kilala mo si The Fool na yan. Hindi din. So, it's a new person. Bagong person to. Yan na magre-raise sa'yo. Si The Fool. Sino naman? Ito ba yung si The Fool na yan? Yan ba ay, wait lang ha. Si The Fool ba, hindi pa natapos yun na, hindi pa natapos yung tinanong ko. Si The Fool na yan ba nakatadhana sa'yo? Upright ba to? Itong Four of Pentacles? Puro palang ata. Upright ba itong Four of Pentacles? Baka in reverse yan siya ba? In reverse, hindi siya ang nakatadhana sa'yo, si The Fool. Sino nakatadhana sa'yo? Pero yan, isa yan sa magre-raise sa'yo. Si Hierophant, yan ang nakatadhana sa'yo. Pero may magre-raise sa'yo yung person, si The Fool. Hindi ka niya kilala, hindi mo pa siya kilala. Pero magre-raise siya. Siguro ma-meet nyo isa't isa, makilala nyo isa't isa. Ganun ba? So, may new person. And, merong Hierophant dito na yan ang nakatadhana sa si Hierophant. Someone na binabalance yung energy niya. Hilig mag-yoga. Or someone na sa Hierophant na energy ay orthodox yun siya. Sumusunod sa mga rules, sa mga patakaran. Someone na gusto yung balance na buhay. Yan, parang nag-yoga na. Someone na spiritual. Someone na mayroong mga sinusunod na pamahiin, beliefs. Or magkaiba yung inyong culture. Magkaiba yung inyong paniniwala. Magkaiba yung inyong belief system. Magkaiba yung inyong race. Pwede din ganon. Or religion. Yun ba nag-control sa kanya? Kung may parang, yun ang parang pumipigil sa kanya na bawal ito, ganyan, ganito, ganyan yung gagawin. Yan ba? Hindi. Hindi naman yan pumipigil sa kanya yung mga beliefs niya. So, kung ano yung gusto niyang gawin. Kilala ka na ba ni Hierophant na yan? Upright ba tong Four of Swords? Yan ang kilala ka na ni Hierophant. Si Hierophant ang kilala ka na niya. Anong feeling sa'yo ni Hierophant? Kasi kilala ka na Hierophant eh. Wala pang balak na parang wala pa sa mood. Hindi pa niya type or hindi niya gusto na mag-offer pa ng cup of love sa'yo. Ganon. Hindi eh. Ano feeling niya na i-reject mo yung offer niya pag nag-offer siya sa'yo ng cup of love? Ayun. Na feeling niya, i-reject mo yung offer niya ng cup of love. Kung ano mo yung offer niya sa'yo ha. Maybe a relationship, or proposal na, or makipagkaibigan sa'yo, or makipagrelasyon talaga, no? Yung maging kayo. Feeling niya, i-reject mo lang yung offer niya.
Ano ang iniisip ngayon pero ano pang feeling sa'yo ni Hierophant na yan, maliban dyan? Positive naman siya na 5 of Swords. 5 of Swords in reverse. Na magawa niya makapagpakumbaba sa'yo? Hindi. Positive naman siya na magkaayos pa kayo. Lalo kung may nakaraan kayong dalawa. Stagnant yung connection ninyo. Na magtagumpay naman, no? So, feelings niya lang yan, no? Naramdaman niya. May feelings din siya na feeling niya, pag nag-offer siya sa ng cup of love, ay reject mo. Pero, feeling niya din ay magtagumpay, no? Mag-succeed. Kung kikilo siya, kasi merong Knight of Swords. Kung makipag-ayos siya sa'yo, ay positive naman siya na magkaayos kayong dalawa. Sabihin na natin na kung i-reject mo siya, ay kung ipurso ka niya na ipurso, na prosigido talaga siya, ay magtatagumpay siya na magkaayos kayong dalawa. So, ganun talaga yun. Kung gusto mo, ay may paraan, no? Talagang ipipilit mo yung gusto mo. Basta, makatwira naman, no? At lalo kung, katulad nito, kung gusto mo din naman ng karelasyon mo siya, no? Actually, hindi pa niya na-try. Baka isang suyuan niya lang sa'yo, baka bibigay ka na, di ba? Lalo kung may nakaraan kayo niyan. So, yan. Magkaayos na kayo agad. Ano pa? Balak ngayon Hierophant sa'yo. Kasi yan naman talaga ang nakatadhana sa'yo si Hierophant. The Sun in reverse. And the Magician. Gagawin niya ang lahat, no? Gagamitin niya ang lahat ng tools niya. Kahit hindi pa positive. Para lang makuha ka niya, of course. Para makuha niya gusto niya. Para magkaayos lang kayong dalawa. Ano ba yan? Para magkaayos kayong dalawa. Gagawin niya lahat para magkaayos kayong dalawa. Yun ba yun? Oo, gagawin niya lahat para magkaayos kayong dalawa. So, kung kunwari, reject mo, kahit ilang beses mo ba i-reject yung offer niya, na makipag-ayos sa'yo, na magkaayos na kayo, ay hindi siya magpapigil, hindi siya hihinto, i-push niya na i-push, ipilit niya na ipilit na magkaayos kayong dalawa, kung baga suyuin ka niya na suyuin. Kasi determinado yan pag ganyan. Gagamitin niya lahat ng tools siya, gagawin niya ang lahat, no? Hindi ito mahiya-hiya, guys, pag maganto. Kasi gagawin niya lahat para lang magkaayos kayong dalawa. Kahit na hindi pa positive yung mangyayari. Kahit na malungkot siya, kung i-reject mo ng first reject, no? Marunwari na. Pangalawang reject. Pero positive siya magkakaayos kayo. Kahit na i-reject mo pa siya ng ilang beses. Talagang porsigido siya. Knight of Swords. So, ipupush niya yung gusto niya. Ano pa? Gusto sabihin sa'yo ni Hierophant kasi nakatadhana naman kayong dalawa, guys. Ano pang gusto sabihin sa'yo ni Hierophant? What's with the 8 of Cups here? Meron tong nilayuan sa Hierophant. Siya tong may nilayuan sa Hierophant. Siya nga, meron siya nilayuan eh. At nag-recover na siya, no? Siguro sa sadness, desperation, restrictions, hardships, yung toxic na relationship, toxic na ugali niya sa relationship. At yung toxic niya ugali sa relationship, no? Yun ang tinalikuran niya na. So, ibig sabihin ng bago ito, tinalikuran niya yung pagiging toxic niya sa relationship. So, ibig sabihin naging toxic ito sa relationship. Yan. At nag-recover na din siya. Kaya, ready na siya for a new beginning na hindi na siya toxic. Ayan, kasi clarified by Ten of Swords na hindi na siya makapanakit sa'yo. Pwede na hindi na siya
toxic sa relationship or hindi ka niya masasaktan emotionally. Sabi na, hindi. Na hindi na siya toxic sa relationship. Ayun. Na hindi na siya toxic sa relationship. Ayan. Medyo malalim yung part na to. So, ano pa? Ang gustong sabihin sa'yo ni Hierophant na yun, na isiparating sa'yo ni Hierophant na yun. Nag-introspect siya, nag-isip. Para ba in-isolate niya yung sarili niya, then nagmuni-muni, nag-introspect. Pinag-isipan niya maigi kung ano yung gagawin niya. Kung ano yung, kung ano yung gagawin niya, no, na move, no? Kung ano yung gagawin niyang next move. Kasi clarified by yes, kung ano yung gagawin niyang next move para hindi na matingga, no? Ayan. Oh, at ito yung naisipan niyang next move. Oh, ayan. Ha? Kapalaw mantika. Mayaan mo na ni. Meron pa naman ako dyan eh. Meron ka doon? Six of Cups ang of course, ang suyuin ka. Yan na yung naisipan niya, na suyuin ka para makasama ka niya, para magsama na kayong dalawa, para makapiling ka niya, para you will be together, maging mag-partner kayo. There's balance, harmony sa inyong pagsasama, sa inyong relationship, katulad nito, dalawang to, na may pagtutulungan sa pagtatanim ng bulaklak. O mahilig kayo magtanim, no? Magtulungan kayo magtanim, no? Ng mga bulaklak sa paligid ng bahay ninyo at mga prutas at mga gulay, mga ganun ba? Magtulungan kayong dalawa. Lalo kung pareho kayong mahilig magtanim, o kung ano man yung hilig nyo gawin. Yan. Na masaya kayo at na-enjoy yung ginagawa ninyong dalawa. Na habang ginagawa ninyo, yung nakangiti-ngiti, yan, saya ninyo. O. Dahil you love what you're doing together. Na-enjoy niyo yun. So, fulfilling. Yung mga mahilig magtanim, para sa kanila, no, kasama na ako doon para sa amin, sa mga mahilig magtanim. It's so fulfilling yung pagtatanim. Yes, kailangan ng hard work. Kailangan maghawak ng lupa, soil, no? Kailangan mong hawakan yon. Sa akin, sineseparate ko pa yung bato eh. Tinatapot ko yung bato kasi pangit kasi yun eh. Para bang kumukutong or mahirap mag-grow yung tanim pag may mabato yung taniman. Parang ganun. Oh, kailangan hindi ka maarte. You love what you're doing, di ba? Pag magtanim ka, meron naman na ayaw nila magtanim. Para sa kanila, nakaka-irritate yun. Pero sa mga mahilig magtanim, it's so fulfilling. Lalo na pag magpitas ka na ng bunga ng tinanim mo o mag-harvest ka na ng tinanim mo, ay talagang ma-enjoy mo at it's so satisfying and fulfilling. No? Ganun yung feeling. Ang saya lang. Yung iba naman, gusto nila ay mag-harvest lang. Sa mga ayaw magtanim. Pero, let's see kung ano kaya ang next move ni person mo na si Hierophant towards you. Upright pa yung Page of Wands. So yes, it's upright and clarified by Ace of Pentacles. Yes, it's upright. Maging passionate and positive. And so driven and excited pa. And brave. Merong red eh. And grounded as well. May black din dito. No? Grounded, brave, passionate. And lahat na. Determined na i-pursue ka. Na umpisa na. Ang gumalaw-galaw. Ang mag-take na action sa'yo. Ang i-pursue ka. No? Hindi siya titigil hanggat hindi niya makuha
ang oo mo. So, ganun dapat, no? Ayan. Ano pa? Ang next move ni Hierophant sa'yo. Ayun talaga, may offer to na malaking offer. Ayun siya offer. Magsama kayo sa isang bahay na. Ganon. O maybe may pinagawa na siyang bahay. Magsama kayo sa isang bahay na. Yes. At may pinagawa na siyang bahay. Sa Hierophant. Mukhang wala pa. Baka magpagawa pa lang. O kaya sa apartment. Pwede naman. Wala pang bahay. Yan. Wala pa na siya napagawang bahay. Okay lang yan. Pagawa kayo ng bahay ng Catholic. Kahit kubo-kubo. Why not? Gusto Dumaguete yung amin doon. Ay, kubo-kubo. Ay, pinagawa muna namin doon. Pwede na yun. Yung tubig na walang problema doon sa Dumaguete. Kasi may bukal ba? May mga bukal doon ba? Ganun kasi doon yung lugar. Sa bundok kasi yun, guys. Taas ng bundok. Yun, kubo-kubo. Yung pinagawa namin bahay-bahay. Meron na kami ito dong kubo-kubo. Pwede natin terhan yun. Yung mga kubo-kubo. Pwede na yun, pang starting. Sample na lang yun sa amin, kubo-kubo yung pinagawa namin dun eh. Tagal na yun, yung ako kung matibay pa ba. Tawa na. Lang nakatira. Pwede na yun. Oh. Masaya nga yun eh. O kaya baka mangupahan kayo. Pero mas maganda guys kahit na kubo-kubo lang kung may sarili kayong bahay. Kasi pag mangupahan kayo, sayang. Sayang din. Mas maganda yung sarili yung bahay. Sayang yung bayad. Lalo ngayon, mahal na yung rent ngayon. It's unwise na mag-rent ka. Forever. Pwede yung mag-rent ka pansamantala, pero mas maganda talaga makapundar ka ng sarili mong bahay para wala mo paalis sa'yo, no? Sarili mong bahay, di ba? Ano pa? Kaya kahit kubo lang kung sarili mong bahay, no? Eh, wala mo paalis sa'yo, sarili mong bahay. Ano ang matagal na yun sa amin. Balak na yun lumipat doon. Kaya napagawa na kami. Matagal na may taon natin. Napagawa kami ng kubo-kubo doon muna. Kasi kaya lang natagalan yun sa amin. Kasi nga dahil may mga alaga kami. Ang dami na may alaga. Ang problema kami kung paano na maitawid yan sa dagat. Ang layo pa naman. Ibas pa yan. Ganda sana kung may sariling sasakyan. Kasi wala. Isipin mo, Manila to Dumaguete. Layo. Pero mas maganda sana kung nandun. Yung mga alaga ko kasi talagang maluwag doon. Compare dito sa tinitirahan namin dito. Sa bahay namin dito na sa isla. Ano dito eh, masikip eh. Ang dami kong alaga. Kahit kubo-kubo lang. Kaya ano sa amin, kung hindi lang kayo maarte, di ba? Why not? Pero kung may pera ka naman, si person mo, hindi mo pag okay ng magandang bahay, matibay na, maganda, di ba? Pero kung kulang sa budget, pwede rin kahit kubo-kubo. Kung walang lupa, yun ang problema. Pero sa tingin ko, kung may mga sa kamag-anak ninyo, baka meron namang lupa sa person mo, sa kamag-anak niya, magulang niya, di ba? Doon kayo makitirik, di ba? Pero lang yan. So, ano pa? Doon kayo magtirik ng bahay. Doon kayo magtayo ng bahay. At least, sarili ninyo. Ano ang message sa'yo ni Yahweh? May mag-uumpisa daw. O, itong person niya, mag-take na action. Ganun ba yun?
ayun na daw. Para magsama na kayo. Sa isang bahay. Magkaroon ng stability sa inyo. Yung secured na kayo. Ayan. May mag-take doon ng action. Ayan. So, ayan. At parang nag-uuma po, itong person na to, na parang so passionate and excited pa. And positive din na mag-take na action, no? Na i-pursue ka na. So, ayan, ito na lamang guys for collective reading.